Isinapubliko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang panibagong akusasyon o anomalya umano sa inaprubahang pambansang pondo ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang buong ulat ikukwento sa atin ni Sus Valdez. Itutulak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tax boycott kung hindi aayusin ng gobyernong Marcos ang mga blank check sa mga proyektong walang nakalagay na espesipikong halaga sa loob ng pirmadong 6.3 trilyong 2025 General Appropriations Act o GAA. Hindi po pwede na maglilista ng proyekto o programa ng gobyerno na walang nakasulat na presyo at ang pinaka-unlawful ay pinirmahan ng 2025 GAA kahit may mga blankong presyo ng proyekto. Ito yung mga blanco. You cannot pass a law with blank. It is not allowed by law. You cannot pass an incomplete appropriation or bill for that matter, whatever. Wala umano itong pinag-iba sa pag-i-issue ng tseke na blanco o walang halaga at bahalang magsulat ng presyo ang may hawak ng tseke o sa usaping ito yung ahensyang gagawa ng proyekto. Binigyan ka ng blanco tseke dyan, o sige, bahala na kung anong ilagay ninyo. Giit pa ni Digong na maling-mali ito dahil dapat ay maliwanag at transparent. Nakikita dapat ng publiko ang klarong paggasta sa pera ng tao. By the people owning the money. So everything must be explained, clear, patent, without doubt. Magugunitang sa argumento rin ng kawalan ng transparency at kabiguang i-account sa tao ng klaro at may totoo at tamang resibo, nag-ugat ang impeachment complaints laban sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Hindi man blanco ang presyo sa confidential funds ng Office of the Vice President o OVP, ay kwestiyon naman kung sino si Mary Grace Piatos na tumanggap ng milyones na pera ng tao mula sa opisina ni VP Sara. Sa naturang video na ipinost ng Basta Dabawenyo podcast, pinayuhan ni dating Pangulong Duterte ang Kongreso na itama itong mga blanco sa pinapirmahan nilang budget ng taong 2025 kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung hindi umano ito gagawin ng kasalukuyang administrasyon, ay mapipilitan siyang himukin ang taong bayan na i-boycott ang pagbabayad ng buwis hanggat hindi na itatama ang kabulastugang ito sa 2025 GAA. Ako si Sus Valdez para sa Kwentong Politiko.